Sample problem on deflection angle traverse. Basahin na natin yung sample problem natin. Table shows the data from a deflection angle traverse survey. Determine the error of closure and adjust the deflection angle. So ito yung mga data na binigay sa atin. So we have 5 stations. Tapos each station, meron tayong dalawang points na ino-observe. So this is station occupied. And then this one is station observed. So for station A, dalawang points yung i-observe natin. Station E, tsaka station B. Tapos meron tayong distance. Given din in meters. So we have distance from A to B, B to C, C to D, D to E, and E to A. So meron tayong close na deflection angle traverse dito, no? Kasi yung point A natin, which is the starting point, siya din yung last point natin. So this is a close na polygon yung magagawa natin dito. Aside from the distance na given, meron din observed na dapat hindi ito interior angle, no? Kundi ito ay deflection angle, no? So mali ito, dapat ay deflection angle siya, no? Kasi this is a deflection angle na sample problem. So ito kasi yung ginamit natin sa previous na sample problem natin on interior angle. Medyo pare-pareho lang kasi siya ng given na mga data, no? So yun, hindi lang natin ito nabago. So dito sa deflection angles natin, meron tayong given na direction na L and R, which represents of course left and right. So ang direction ng deflection angle natin, pag merong left is counterclockwise, kapag right naman, this is clockwise. So L is counterclockwise, tapos R is clockwise. Kasi similar lang siya dun sa concept ng angle to the right. Yung angle to the right kasi pag nagsusurvey tayo, laging clockwise yung direction ng equipment natin. So therefore, ganun din yung i-apply natin dito. Pag right yung direction ng deflection angle, meaning clockwise yung rotation ng equipment natin, like theodolite or yung dumpy level na ginagamit sa pag-survey. Okay? So, meron tayong apat na angles dito, apat na deflection angles na to the right, tapos meron lang tayong isang angle, which is yung AB, or yung angle natin between E, A, and B, which is directed siya to the left, or counterclockwise yung direction na. Okay? Tapos, meron din given na bearing for each line. So, bearing ng AB, BC, CD, DE, tsaka bearing ng EA. So, ito yung figure natin. No? Ito yung nagawa natin based dito sa binigay ng mga figures or values dito sa deflection angle, bearing, tsaka yung distance. No? Hindi siya masyadong drawn talaga to scale, pero estimated lang to. No? So, unahin muna natin i-discuss yung bearing, no? Kasi medyo madali lang naman. So, this is at point A, papunta dun sa point B, northeast. That's 66 degrees, 30 minutes east. So, okay na yan. No? So, yung blue na mga lines dito, yan yung lines natin representing, or yan yung mga values natin representing our bearing. So, B to C, ito yun yung second, the bearing na S1200 east. So, galing sa vertical meridian, papunta ka sa east, galing sa south. So, that's 12 degrees. Tapos, ito naman, south, galing sa south. So, vertical meridian south, papunta ka sa west, 78. Tapos, ito naman, galing sa north, papunta dun sa west. Tapos, ito naman galing sa south. So, south to, no? This one is south. So, para lang maklear na, para hindi malito. That's the north. Okay? So, south papuntang east, that's 72 degrees 30 minutes east. Okay, so yun yung bearing. No? Medyo madali lang kasi yung intindihin yung bearing compared dun sa pag-drawing ng deflection angle. Dito naman tayo sa deflection angle. Ang definition talaga ng deflection angle is prolongation of the preceding line. Okay? So, ang survey natin dito, based dito sa figure natin, galing siya sa point A, no? So, yung station occupied natin is at point A, tapos yung direction ng survey natin is pa ganun, no? Pa ganun. So, galing siya sa point A, papunta dun sa point B, point C, point D, point E. So, therefore, ang preceding line natin, kapag titingnan natin si point A, so preceding line niya is yung line EA. Tapos, yung succeeding line naman niya is yung AB. So, papunta siya dito, no? So, ganun yung direction ng survey. So, therefore, the preceding line, so yung extension ng preceding line which is EA, tapos papunta ka dun sa succeeding na line which is AB, directed to the left, meaning counterclockwise. So, ito yun, no? Yung direction ng arrow natin, counterclockwise, that's 40 degrees 15 minutes. Ito yun, no? Yung value na yan. Dito naman tayo sa B, ang preceding line natin is AB, tapos yung succeeding line is BC. So, i-extend natin sa line AB, tapos, directed tayo to the right. Yung angle natin is 101 degrees 20 minutes to the right. That means na clockwise yung direction ng angle natin. So, that's 101 degrees 20 minutes to the right or clockwise. So, ito yung direction natin. So, galing dito sa extension na line, extension ng preceding line AB, papunta dun sa
bagong line or yung succeeding na line, that's 101 degrees, 20 minutes clockwise. So lahat ng angle natin dito, from dito sa 101 papunta dun sa baba, which is 120 degrees, 20 minutes ay to the right na. Ibig sabihin lahat niyan ay clockwise. So lahat dito clockwise, papunta dito clockwise. Ito lang talaga yung counterclockwise. Okay? Tapos yun, laging yung preceding line yung i-extend natin. For example, at point C, preceding line natin is BC, succeeding line natin is CD. So i-extend natin si BC, tapos yung angle natin is from the extension papunta dun sa bagong line. So ito yung figure natin ngayon, no? So hindi na natin nilalagay dito yung distance. Supposedly pag drawing, meron talagang distance dito, no? So AB for example is 139, so dito yan, no? Ilagay natin kunwari yung isa, no? So 139, hindi naman kunwari, no? Pero ilalagay talaga natin. So that's 139.11 meters. Yan. Tapos dito rin, maglalagay din tayo ng distance dito. Meron distance dito. Yan, so on and so forth. But anyway, hindi naman siya masyadong kailangan talaga dito sa pag-solve natin. Pero dun sa paggawa ng report ng mga surveying na mga activities, kailangan siya, no? Yung mga distance. Okay. So yung ginagawa natin dito, kapag yung required, no, error of closure and then adjust the deflection angles. So ang ginagawa natin dito para sa ang theory dito is that if isang beses lang na mag-cross yung mga lines natin, laging ang difference ng rotation natin, no, counterclockwise and clockwise, or vice versa, is always 360. Okay, so yun yung theoretical na difference ng rotation natin ng clockwise at counterclockwise, or pwede rin baliktad, no? So depende lang. So yung equation natin is gano'n, no? So ano yung difference dito? Dapat closer sa 360. Tapos kung ano namang difference dito with the 360, yun na yung error natin. So ito na yung ginawa natin, no? So expected kasi na yung difference dito is supposedly dapat malapit lang siya sa 360 na value, no? So kung hindi naman siya malapit, yun na yung magkakaroon siya ng error, no? So i-check natin siya dito sa theoretical natin na value for yung difference ng rotation natin, clockwise and counterclockwise. So i-check natin yung value natin. Gusto lang kasi natin makakuha ng positive na value, no? So pag titingnan natin yung data natin, sobrang daming rotation na clockwise or yung angle na pa-right yung direction. Okay? So yun yung nilagay natin dito sa summation na right, para meron tayong positive na makuha ang value dito. Okay, hindi siya magne-negative kasi may iba yung value natin ng error kapag nag-negative. So it's a matter of inspection talaga dun sa data natin, no? Basta mag-work tayo ng deflection angle. Okay, so yun, nilagay na natin dito yung mga angles to the right natin, and then we have yung solo natin na angle to the left, and then of course yung theoretical na difference. So ito yung summation ng angles to the right. So dito tayo sa calculator natin, i-confirm lang natin, no? So that's 101 degrees, 20 minutes, plus 90 degrees, 20 minutes, plus 89 degrees, 30 minutes, plus 120 degrees, tapos 20 minutes. That's 401 30 minutes. So tama naman, no? Confirm naman yung value natin, 401 30 minutes. Tapos subtract natin yung angle to the left na nag-iisang 40 degrees 15 minutes. So magiging 361.15 siya. So try lang natin. So answer minus 40 degrees 15 minutes. That's 361 degrees 15 minutes. So tama naman, no? Confirm naman to. Tapos kukunin na natin yung difference nilang dalawa. Minus ulit 360 degrees. So that's 1 degree 15 minutes. Ito na ngayon ang error ng closure natin for the deflection angles. Tapos yun, i-divide natin siya equally. I-divide natin siya equally, pero magkaiba yung direction, okay? Kasi yun nga, counterclockwise tsaka clockwise. So ito yun, dito medyo confusing na ngayon yung natin, no? Yung pag-apply ng correction dun sa deflection angles natin. Pero bago yun, kunin muna natin, no? Kasi yun nga, i-distribute lang naman natin equally yung deflection angle natin. So i-divide lang natin siya sa 5 deflection angles na given, okay? Though hindi siya pare-pareho yung pag-apply, pero pare-pareho lang yung value, okay? So that's yung error natin over n. So yung error natin is 1 degree 15 minutes divided by 5. So that's 0 degree 15 minutes. I-try lang natin dito sa calculator natin. So, that's 1 degree 15 minute divided by 5. So, that's 15 minutes. So, tama naman. No? Correct naman yung, confirm naman yung value natin. Okay? So, dito sa pag-apply, ang target kasi natin, gusto natin i-minimize na
yung gap ng dalawang rotation, counterclockwise at clockwise, ay laging 360 degrees. So, ito yung target natin, okay? So, ngayon, ang nangyari, medyo mas malaki yung gap, no? Kung titingnan natin dito sa figure natin, ito yung ginawa natin na yung blue is the summation of angles to the right. Ito namang left is the summation of angles to the left. Medyo hindi siya drawn to scale din. Yun, kasi yun, dapat maliit masyado yung angles to the left natin. Pero okay lang yan. Para representation lang, okay? So, ito yung target natin, which is the green. 360 degrees dapat na difference, no? Pero ngayon, lumagpas yung difference nila by 1 degree 15 minutes. So, ibig sabihin, kailangan nating i-move closer yung gap natin, which is yung gap natin is 361 degrees 15 minutes. I-move natin closer na magiging 360 degrees na lang, no? Yung gap. So, ang gagawin natin, kailangan nating i-reduce yung mas malaking o yung dominant na summation, tapos i-increase naman natin yung lesser na summation. So, we have plus dun sa mga angles natin to the right, and then we have subtract dun sa angles natin to the left. Mas madali pag ganito, no? I-analyze mo na lang. Kasi ito, pwedeng baliktaran, no? Pwede magkabaliktad kasi yung angle natin to the left at to the right na summation. Kunwari, ito ay summation ng angles to the left, tapos ito, summation ng angles to the right. So, depende lang, no? Ganun pa rin yun. Isa-subtract mo pa rin yun sa, sa mas malaking summation, tapos i-add mo ngayon sa, sa mas maliit. Kapag baliktad naman, kunwari, yung target natin ay, kunwari, ganito, no? Tapos, meron tayong, yung blue natin is, yun. Tapos, lakyan na natin konti. Tapos, yung isa is maliit. Tapos, what if 360 natin is nandito siya sa banda dito sa, Ito yung 360 na gap. Ganyan, no? That's the 360. Tapos, yung gap natin ngayon is less than 360. So, therefore, ganun, no? So, ilagay lang natin, this is, for example, this one is yung gap na yan, tapos meron tayong gap na mas mataas, no? So, what if yung target natin is yung 360? Tapos, yung gap natin is, try lang natin, that's 359 degrees. So, therefore, ang gagawin natin, palakihin natin yung gap, no? Hindi natin papalitin. So, ibig sabihin, para malaki, i-increase natin yung mas dominant na summation, tapos i-decrease natin yung mas maliit. Para yung gap natin, na 359, mag-expand siya, papunta dito sa line natin for 360. Talagang gano'n lang. Tapos, regardless na kung summation ng left ba yan or summation ng right. Basta titingnan mo lang yung data mo, no? So, i-analyze mo talaga yung data mo. So, regardless lang kung saan yung mas malaki, left to right. Tapos, yun. Check mo lang, no? Ito, yung gap nito. Kung paano ba siya palakihan or paano siya paliitin. Okay? So, ito yung error natin. That's 15 minutes. Tapos, yun. Based dito sa, natin, mas malaki yung gap na meron dun sa rotation natin. So, kailangan natin paliitin. So, ibig sabihin, magsasubtract tayo sa, hindi, baliktad pala to, no? So, mali yung, dapat magsasubtract tayo sa mga R, tapos magpa-plus tayo sa mga left. Yun. Yung left, dapat mag-add tayo. Okay, so I think yun na yun, no? Careful lang talaga tayo. I-analyze natin, no? So again, this one is, para lang ma-simplify natin yung pag-analyze nung, natin, pag-apply ng error. Target natin lagi is, yun, para makuha natin yung gap na 360 degrees between the rotation, whether mas malaki yung L or R, depende lang, no? Depende lang. So, kailangan yung i-drawing para hindi ganun siya hirap na i-analyze. Okay? So, again, i-double check natin. So, kailangan bawasan yun. Tapos, ito ay i-increase. So, left natin dapat ay plus. Tapos, minus naman dito sa R. I think yun na yun. No? Double check lagi sa mga sagot. Tapos, yun. Kasi maling subtract or add. Magkakamali na yung final na answer. No? Yung adjustment natin dito sa mga angles natin. Okay? So, yun. Ito lang talaga yung tricky na part pag deflection angle. Pero, tsaka yung drawing din pala, no? So, kabisaduhin nyo lang. Mag-solve lang tayo ng mga additional na sample problems on deflection angle pag hindi siya masyadong malinaw pa. And then, kung yun, hindi talaga malinaw yung pagka-discuss natin, comment lang sa comment section para ma-address natin. And, yun. I think yun na yun para sa sample problem na to. And, see you sa mga next sample problems natin. Thank you.